Before I end, nakalimutan ko palang banggitin. Last night, tumawag sa akin si former President Duterte at gusto niyang ipaalam dito sa committee hearing na ito na kinukumpirma niya na pumunta sa kanya yung mga Gutiansi, yung may-ari ng Gutiansi. Ano yan? Ano yung Rubina? Universal Rubina, sino may-ari niyan? Gokong Wei pala, Gutiansi, sorry. Gokong Wei pumunta sa kanya at nagreklamo tungkol doon sa lupa na kanilang nabili doon sa kay late Herminio Tebes na pamilya, na sila daw ay talagang ginipit doon at napilitan na lang silang i-give up yung lupa na kanilang pinagmamayari dahil lahat na lang ng diskarte ay ginawa laban sa kanila para mawalan sila ng gana sa lupa. So yan lang ang sabi ni former President Duterte. Sabihin mo doon sa hearing, naggalit ako dyan dahil naglapit sa akin si Gokong Wei. Kahit na hindi nagpunta dito si Gokong Wei ngayon, inibitahan natin yung Rubina, Universal Rubina, pero gusto niyang maparating. Sabi ni former President Duterte, naggalit ako dyan dahil talagang lahat ng expletives na sinabi niya at ayaw ko nang i-re-echo dito sa hearing na ito. Lahat ng expletives sinabi niya. Wala lang daw siya magawa noon dahil mayor pa siya noong naglapit sa kanya yung mga Gokong Wei. Pero nung nagpresidente na siya, parang ibininta na ata yung lupa. Kaya wala na siyang ginawa. So yun lang. Complied na ako sa tawag ni former President Duterte kagabi. Parating ko na dito sa committee. And balikan ko itong ating mga kapulisan. Hindi lang sa inyo ngayon na nandito sa harapan ko, sa lahat ng pulis ngayon sa buong Pilipinas na nagbumonitor ngayon. Maawa naman kayo sa PNP. Magbago na kayo. Baka akala ninyo sorry. Baka akala ninyo masaya ako sa aking kinaroroonan ngayon. Na ako ang nag-iimbestiga sa inyo. Alam nyo, dahil sa PNP,
Si Jella, sorry. Napatapos ko ang pag-aaral ng aking mga anak. At kayo rin, napatapos nyo ng pag-aaral yung mga anak dahil sa PNP. Naging senador ako dahil sa PNP. Kaya, dapat hindi ko na masabi tuloy yung gusto kong sabihin. Dapat makonsensya kayo. Kayong mga may ginagawang masama. Bugbog na yung ating organisasyon, yung ating institusyon. Maawa naman kayo. Kahit na gaano kabugbog, still, the institution remains. People come and go. Officers come and go. Commanders come and go. But the PNP remains. At sana, sa pag-iwan ninyo sa PNP, tingnan nyo, pasalamat kayo. Thank you, PNP. Yun lang. Maraming salamat. Yes, Senator Tolentino. I reiterate my motion, the previous question. There is a motion to suspend the hearing. Any objection? Sinusundan ko po ang hakbang na si Senator Tolentino po, mahal na tagapangulo. The motion is approved. The hearing is suspended lang. Baka mayroon pa tayong habulin na mga resource persons. But then the schedule of the next hearing is still for consideration. Wala pa tayong fixed na date, ha? Magpapatawag lang tayo ulit. Sa mga taga-Negros, maraming salamat sa inyong pagdating, sa inyong quest for justice, sa inyong bravery. Thank you talaga. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga mababait na pulis, sa mga matitinong pulis, matitinong sundalo na andito ngayon. I salute you. Maraming salamat. This country will not gain its instability without the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kaya, please, hang on. Kahit na-demoralize na kayo, malungkot na kayo sa mga pangyayari, kailangan magpakatibay kayo dahil kayo ang inaasahan ng inang bayan. So, Mr. Chair, yes? I just would like to express our thank you. In spite of the break, you are here with us, listening to everyone's concern, taking the time to handle, to see how you can be of help to us. And I want you to know that that is greatly appreciated by everyone who are with me today and those who are in our homes in Negros Oriental. Maraming salamat po, Senator, na ano talaga namin, Mr. Chair, na appreciate namin yung panahon, yung oras at pagkakataon na makapunta dito at marinig ninyo. The same thank you goes to our senators, Senator Tolentino, Senator Robin Padilla,
Senator Bong Revilla, and the rest of the senators. Salamat, maraming salamat po. Nakikita na namin ang ray of hope. This will be the beginning of a better Negros Oriental after this. We are all hoping and praying that it will be. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Mayor Digamo, for a peaceful Negros Oriental. Let's pray, everyone, na sana maging peaceful na talaga yung Negros Oriental. Tulungan mo kami, Lord. This hearing is suspended. So, ayun po, napanood nyo naman yung mensahe ni General Bato de la Rosa. Naging emotional siya sa nangyari dahil puro kahihiyan ang natatanggap ng PNP dito po sa 3 araw na Senate hearing. Ay puro kahihiyan yung mga lumalabas na balita patungkol po sa mga pulis. Ayan, so medyo syempre bilang dating PNP chief itong si Senator Bato de la Rosa medyo hindi maganda ang dating nito sa kanya. Syempre buong buhay niya siya ay naglingkod sa bayan hanggang maging senador. Kaya medyo naluluha talaga siya kanina. At siguro iniiwasan niya lang na tumulo ang luha o iniiwasan lang niya na ma-video siya na umiiyak. Kaya umihinto na lang siya at umiinom ng tubig. Ang isang maganda rito sa huling mensahe ni General Bato de la Rosa ay yung tungkol sa pagtawag sa kanya ni Tatay Digong para kumpirmahin na lumapit ang mga Gokongwei kay Tatay Digong para ipaalam na sila'y talagang ginipit o tinarantado, pinuwersa para ibenta ang lupa na nabili nila doon sa lolo nila Tebes, nila Congressman Arnie, lolo niya itong Minyong Tebes na ito, lolo nila. At binenta yung lupa sa mga Gokongwei, and then dahil nga po ang alam ko nagkaroon ng issue yan sa right of way, kaya napilitan din ang mga Gokongwei na ibenta na lang sa kanila yung lupa or i-give up yung lupa. Parang ganun po ang nangyari. So kinumpirma ng ating mahal na dating Pangulo na si Tatay Digong na talagang merong ginawang perwisyo sa mga Gokongwei itong sila Congressman Arnie, at galit nga daw po si Tatay Digong dito kay Congressman Arnie. At nung siya naging pangulo na naibenta na yung lupa o naibalik na yung lupa sa mga Tebes. So yan ba mga ganyan ba? Sasabihin pa ba kalokohan ba yan? Lokohan ba yan? O yan ba hindi pa rin kapanipaniwala? Si Tatay Digong naman, hindi naman to kasali dyan sa komite na nagdidinig ng kaso sa pagkawala ni Gobroel Digamo. Hindi naman ito, kumbaga, hindi na siya presidente at private citizen na lang siya, pero nagbigay pa rin siya ng kanyang statement o nilinaw pa rin niya ang kanyang side dyan sa mga Tebes. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, labi labi, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.